Am I prepared for marriage? A reflection. Kasal, lagi kong nakikita sa mga pelikula na pinapanood ko. Ito ang katapusan. Happily ever after kung tawagin nila. Pero sa totoong buhay, masasabi ko na doon pa lang talaga nagsisimula ang lahat. Akala ko dati, pag ikakasal ka, kailangan mo lang hanapin yung perfect man, right man para sa'yo. Pero ngayon napagtanto ko na kailangan ko rin palang maging tamang tao para sa kanya. Ang ikasal ay tila masaya, maganda, ngunit hindi lamang ito isang fairy tale. Hindi lamang puro pag-ibig. May kaakibat itong tiyaga, sakripisyo, isa itong misyon na hindi madali, na panghabang buhay. Kaya tinanong ko ang sarili ko, handa na ba talaga ako? Ang preparasyon ng kasal ay nagsisimula bago pa man natin makilala ang ating future husband. Hindi agad sa pagpili ng singsing, isusuot na bestida o ang paghahanap ng lugar kung saan gaganapin ang seremonya, kundi ang paghubog sa atin mula ating pagkabata. Pumapasok dito ang pagpapalaki sa atin ng ating mga magulang. Ang mga aral na kanilang binigay sa atin kung paano tayo tinuruan, kung paano rumespeto, maging disiplinado at responsableng tao. Kasama rin dito ang kapaligiran kung saan tayo nagkaisip, lumaki, na may malaking epekto sa ating mga pananaw sa buhay. Sa bahagi ng preparasyong ito, aking napagtanto na kahit ang mga simpleng desisyon lamang na ginagawa ko sa aking buhay ay may epekto sa magiging relasyon ko at buhay may asawa sa hinaharap. Dito ko rin mas naunawaan kung paano ako hinubog bilang tao, kung ano ang natutunan ko habang ako ay lumalaki at kung paano ko ito isa sa buhay araw-araw upang maging tamang tao. Proximate preparation. Dito ko mas lalo pang naunawaan ang tunay na ibig sabihin ng tunay na pagmamahal sa isang tao. Dito ko mas naramdaman ang bigat ng pagkakataon ng paninindigan sa isang misyon na pinigay sa atin ng Panginoon. Sa aking pagdinilay-nilay, nakita ko kung paano ko haharapin ang mga bagay-bagay sa buhay ko nitong mga nakaraang buwan. Kung paano ko kontrolin ang aking emosyon, makinig sa iba, kung paano ko ayusin ang mga problema. Ngayon ay masasabi kong oo nga. Sa tingin ko ay hindi pa ako ganun kahanda. May mga bagay pa akong kailangan ayusin sa aking sarili at mga sugat na kailangan ko pang hiluhin. Pero sa ngayon ay alam kong kailangan ayusin sa sarili. Mga bagay na dapat kong gawin upang magkaroon ng lakas ng loob upang harapin ko ang misyon na ito. Dito ko rin napagtanto na bago pumasok sa isang panghabang buhay na kontrata, kailangan ko munang ayusin ang aking sarili. Hayaan ko itong maging handa at kilalanin ng lubusan. Bago ko mahalin ang ibang tao, kailangan ko munang tanggapin at mahalin ang sarili ko. Sa immediate preparation na ito, tinatalakay ang mismong paghahanda ilang buwan bago ang kasal. Ang kasal ay hindi lamang tungkol sa dalawang taong nagmamahalan, kundi sa dalawang taong handang magsakripisyo, magkaisa, manatili, at araw-araw piliin ang isa't isa. Sa bahaging ito, natutunan ko na napakahalaga ng pag-uusap tungkol sa mga bagay-bagay na mangyayari bago, habang, at pagkatapos ng kasal. Tulad ng usaping pinansyal, pagiging bukas sa pagkakaroon ng anak, pagpapatayo ng tahanan, at iba't ibang plano sa hinaharap. Dito na natin makikita na ang kasal ay hindi katapusan ng kwento, kundi ang tunay na simula ng buhay magkasama. Handa na ba talaga akong magpakasal? Ang sagot ko pa rin ay hindi pa sa ngayon. Pero alam ko sa sarili ko at sigurado ako na
gusto kong paghandaan ito. Ang module na ito ang nagbukas sa aking isipan na ang kasal ay hindi isang biglaang pangyayari. Ito ay proseso ng paghubog, pagtuklas at pagmamahal sa sarili. At pagtanggap sa misyong ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Alam kong darating din ang araw na masasabi kong handa na ako.